Okay, so ito po si Joey Uy. Grabe no, Chinese talaga itsura niya ni Joey Uy. Bagamat siya po ay half Filipino. Ang nanay niya ay pure-blooded Filipina. Ang tatay niya po ang purong Chinese. At pinanganak ito sometime in 1960s. 5 years old na po siya nung naging naturalized Filipino citizen ng tatay niya. Ang nanay niya ay natural-born Filipino citizen. Pero nang pinanganak siya kasi ay under ng 1935 Constitution na ang citizenship ay hindi po katulad ng provision ng 1987 Constitution nang sinasabi kapag isa sa mga magulang mo ay Pilipino, therefore ikaw ay natural-born Filipino citizen. Ganon. So, dito, naturalize din po itong si Joey Uy kahit na half Pinoy siya. So kapag naturalize, hindi masasabing natural-born Filipino citizen. Sabi nga ng mga definition dyan, ang natural-born Filipino citizen, ito yung wala nang kinailangan gawin to perfect his nationality or his citizenship. Diba? So, ang ginawa po niya ay umakyat na po siya sa Korte Suprema. Yan. Ngayong araw, iniakyat na namin ang aming kaso sa Korte Suprema at kami ay umaasa na mabibigyan ng hustisya ang tinig ng mamamayan at sa huli ay marisolba ang lahat ng isyong may kinalaman sa aking pagiging natural-born citizen ng ating mahal na bansa. Sabi niya. Kasi ang issue kasi rin dito, bakit sa 1987 Constitution ay bakit ang ginagamit pa natin basihan ay ang 1935 Constitution? Dapat 'di ba merong retroactive effect? Problema po, wala pong batas. Wala itong ating 1987 Constitution, wala po itong retroactive effect. Okay? Kaya hanggang mamatay itong mga taong covered ng 1935, 1973 Constitution, wala pong magagawa. Talagang iiral at iiral yun sa kanila. Kung ano ang sinasabi ng mga ito sa citizenship nila, yun at yun ang magpiprevail. Even we already have the 1987 Constitution. Sabi rito, special statement daw. Marami po ang lubhang na bahala at nagkaroon ng kalituhan sa inilabas ng resolution ng COMELEC patungkol sa di umano'y aking questionable pagkamamamayan. Ipinanganak ako sa Santa Mesa, Manila. Ang aking ama ay naturalized Filipino, ngunit ang aking ina natural-born Filipino. Kung ang inyong ina ay natural-born Filipino, natural-born at ang Pilipinas ang iyong lupang sinilangan, di ba natural-born Filipino ka? 1987 Constitution, absolutely yes. Pero 1935 Constitution siya pinanganak, kaya po ang sinasabi nga doon, ulitin ko lang, ay hindi po applicable sa kanya ang yes para sa 1987 Constitution. Sapagkat under that Constitution ng 1935, ang tatay ang nagpapamana ng citizenship. Ang nanay hindi ho. Okay? Ang tatay niya natural-born, ang tatay niya po ay naturalized Filipino 5 years later after his nito ni Joey Uy after his birth. 5 years old na siya nung na-naturalized ang tatay niya. So therefore, pati siya mismo ay mukhang nagpa-naturalize din ito. Hindi siya natural-born Filipino. Ako po ay Pilipino. Hindi niya binabanggit kasi yung taon eh. Loko-loko rin yung abogado ni Joey Uy. Dapat binabanggit nila yung taon. Dapat para hindi nagkakaroon ng kalituhan, ay dapat po, ang ginagawa nila, binabanggit nila yung taon. Yan, 5 years old na siya nang ma-naturalize ang tatay niya. So malinaw, naturalized lang siya. Hindi pa nga tayo nakakasiguro, baka Chinese pa rin siya. Kasi ang tanong, nagpa-naturalize ba si Joey Uy? Kasi kung na-naturalize ang tatay niya, dapat gumamit pa rin siya ng legal action ng naturalization para sa sarili niya. Nagpa-naturalize ba siya?
Let's assume na nagpa-naturalize si Joey Uy. Still, ang sinasabi ng ating Constitution, mula Kongreso, Senado, Vice President, President, natural-born Filipino citizen dapat. Yung nasa LGU natin, sabi ng Local Government Code, magmula po doon sa governor pababa hanggang kagawad, konsehal, basta sa barangay, ang sinasabi doon ay Filipino citizen. Pag sinabing Filipino citizen, kabilang ang natural-born Filipino, kabilang din po doon ang naturalized. Basta may Pilipino sa kanyang citizenship. Ito po, lumaki, nag-aral, naninirahan, nagsilbi at patuloy akong magsisilbi sa aking mahal na lungsod ng Maynila bilang konsehal ng ilang termino. Mula pa noong 2004. Nagsalita na po ang mga mamamayan ng ika-6 na distrito kung sino ang nais silang maging kinatawan sa Kongreso sa pamamagitan ng isang malaya at demokratikong paraan. Demokratikong halalan. Sana naman po ay mapakinggan ang kanilang boses. Alam nyo, this is immaterial, yung boses ng taong bayan. Bakit? Kasi ang pinagbabasihan po dito ay ang titik ng batas. Ang titik ng batas ang nagsasabi, natural-born Filipino ka ba? Ang dokumento, ang katibayan ng kanyang pagkamamamayan, siya po ay isang naturalized Filipino citizen na may dugong Pinoy. Di ba? Ang nagpapa-conflict kasi rito yung 1935 Constitution eh. At saka yung naturalization. Sana ang tatay niya kasi nagpa-naturalize po bago pa nag-asawa. Para nung magkaanak, di ba? Di natural-born Filipino na ang kanyang anak na si Joey Uy. Yung sabing Vox Populi, Vox Dei, this is immaterial. The voice of the people, the voice of God. Diba? Hindi yan ang pwedeng maging basehan. Kasi lahat na lang pala ng mali kapag nakakuha ng maraming boto, dapat nang pagbigyan, talikuran na yung batas. Chaos yan. Diba? Hangad ko lamang ang may pagpatuloy ang mahigit 2 dekadang paninirbihan sa aming mahal na distrito sa isdang Maynila. Di tumakbo ka uling konsehal. Sa 2028, Diyos ko, yun lang naman pala eh. Okay. So, tingnan natin kung ano magiging resulta nitong kanyang ginawang petition dyan sa Korte Suprema para sa kanyang pagka-natural-born Filipino citizen daw. At mukhang loko rin yung mga abogado nito, ayaw sabihin sa kanya ang totoo. Okay? Alright, so iwan na natin to. From Edgar, sorry Sir JDB, nakalimutan ko mula pa nung mayor pa siya ng Davao, talagang iiyak ang mga araw. Iiyak ang araw sa bawat araw. Marami talagang kawawa na mamatay sa illegal war on drugs, pero ang mga drug lords buhay na buhay. Yun nga di ba? Tropa pa nila. Yan. He's withholding all details para makapanloko. May misrepresentation din sa CERTI. Yung sa COC nga niya, nilagay niya natural-born Filipino citizen. Diba? Kaya nga tama, that's right, na i-declare tuloy na walang visa yung kanyang COC mula sa simula. And therefore, he can be considered as non-candidate. Yung second place rule, applicable pala yan mula sa congressman, diba? Pataas. Puwera doon sa presidente at sa vice president. Kasi sa House kasi ang binabanggit doon sa provision tsaka sa Senado eh. Diba? Pwedeng mamili, a special session may be called. Pwedeng magpatawag, pwede rin namang hindi. Kung pinanganak ka sa tayo ng Kalabaw, malamang do tayo ka kay Sara ang panig mo. Kung kinikilala mo ang pagkatao mo na mabuting mabait ka sa PBBM, ka na pumanig, dugong Pinoy na makadiyos. Ayos ah.
Oh, yeah. Tingin ko hindi siya nagpa-naturalize dahil they assume that he's a natural-born Filipino because they think that being born in the Philippines to a natural-born Filipina. Posible rin, di ba? Ang problema, hindi ganun yung binabanggit ng Constitution natin. Hindi kasi tayo nag-aano ng ng jus soli, jus sanguinis. Ano tayo yung by land. Jus sanguinis Sa dugo tayo bumabase. Ang US, yan bumabase sila. Kaya ang ginagawa ng mga Pilipino, yung lalo yung mga politiko, katulad dito ni Kitty, 'di ba? Nung ipinanganak, pati rin daw yung sa isang kabit ni Duterte, yung mga anak nila, sa US din ipinanganak. Oh. So yung mga yun po ay mga katulad ng level ni Kitty ng nationality. Filipino citizen. Mga American citizen sila. No. Total, ang katwiran rin ng mga yan, natural-born Filipino citizen pa rin naman sila kasi isa sa magulang nila ay natural-born Filipino. And at the same time, sila po ay sila po ay American citizen. Kasi by virtue of jus soli, 'di ba? Kung saan pinanganak. Dito sa Pilipinas, jus sanguinis, base sa dugo. Hello po sa inyo, magandang gabi po. Course on the channel. Yan, good evening. Okay, so buyers na po. At kita-kits po ulit tayo no? Bukas, loobin ng Panginoong Diyos. Alright, so magandang good morning po sa inyong lahat. Thank you so much. And please don't forget to hit the like button and share niyo po yung ating live tonight. Thank you.